Sound. Sound. Test. Test. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi masukat-sukat ang biyaya niya at ang pag-ibig niya po sa atin. Amen? And so, today I pray, may the love of God take hold of us habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pag-aaralan ngayon, ang topic natin ay ruled by Christ's love for us. Amen? Ang reference po natin dyan is 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Ruled by Christ's love for us. When we read the word, or when we hear the word love, what comes to our mind? Ano po ba ang definition ng love? Nung sinulat po ang New Testament in Greek, tatlo pong salita sa Griego ang ginamit sa Bible when it comes to love. Yun po ay, as you can see in the board, Eros, kunin ko lang yung stick ko. On that time, kako sana na isinulat yung yung Bible sa language ng Griego. Ang iisang salita lang equivalent niya sa English, pero sa Griego, during that time, ang love ay pwede rin, ang eros, ginamit ang English na equivalent niya is love. Pero sa Griego, ang eros is, ang meaning nun ay erotic love. Sexual love, there is no morality na naka-attach sa kanya. Doon sa Griegong eros. Sa phileo, ito ay ang salita na ginagamit na tungkol sa affection ng tao, normal human love. Friendship or you have an affection for somebody na yung kapwa, and nagagamit din ang salitang yan sa yung kaya yun ang ibig sabihin ng phila or adelphia, adelphos or love. So phileo it is used for normal human love, a high regard for somebody. It is an affection, friendship, or in friendship. Ang agape, which was rarely used sa Griego, it means something very close to what the word grace portends. It means selfless giving love. It means the love of God for us. The meaning of agape or love is close to the meaning of grace or unmerited favor. However, unfortunately, sa tatlong salitang yan, yung English ay, ang gamit ay love. So, ang ibig kong sabihin kung ganon, ngayon pag naririnig mo yung love, hindi mo alam kung saan ginamit dito. Dito, dito, o dito. Kalimitan dito ginagamit at dito yung love at wala dito. Ayan ang ating titingnan ngayon. Kaya ang ating, even in our language, we are controlled now, okay, by Christ's love for us. Pati ang ating mga pananalita at bokabularyo.
To illustrate that, ito ngayon yung language of love na mundong ito. Yung trending na language of love ng mundong ito. Sabi dito, no, kinuha ko ito sa yung mga popular na mga quotes ngayon, especially sa may mga pinaglalaban ngayon. Alam niyo na pinaglalaban nila yung liberty or human rights or love for all, parang gano'n. Sabi rito, self-love, so hindi mo alam kung ano yan, ano? Kung phileo, eros, or agape. Correct? Pero makikita mo na sa, dahil sa mundo kasi, alam mo na there is nothing of God patungkol sa Diyos. Wala yun sa definition nila ng love. But they use the word love. Sabi rito, self-love is the greatest of all love. Totoo po yung sinasabi nila. Totoo po according to Genesis chapter 3, verse 5. Yung temptation ni Satan kay Adam and Eve. You become like God, knowing for yourself what is good and evil. Sila ang magdi-define ng what is good and evil. Sila ang magbibigay ng meaning at definition sa buhay nila. Para saan? Para kanino yung buhay nila? Sila ang magbibigay ng meaning nun, ng purpose, ng goal, ng objective nun. So, sabi rito, so ngayon, if you want to define love, ang trending ngayon, self-love is the greatest of all love. Become like God. Ang importante, ikaw ang nakasentro. Self-centered yung love na yon. This is how the word speaks. Yun yung paggamit nila ng salitang love. Yung iba naman dito, there is no pride or there's no love for some of us without liberation from all of us. Oh, ano kaya niya ibig niya sabihin dun? Lalim Lalim na mababaw, ano? Alam niyo yung mundo kung magsalita, akala mo ang lalim. Akala mo ang lalim, yung pala walang lalim. Walang laman. No, parang yung chicharon na puro hangin. Chicharon, tinan mo yung kalabaw na totoo, malaman, pero yung chicharon ng kalabaw puro hangin. Love Him and let Him love you. Do you think anything else under heaven? Huh? Do you think anything else under heaven really matters? What matters the most, sabi rito, is love Him and let Him love you. Meron siyang konsepto. What's behind this? Yung sinasabi niyang love na to. Love Him and let Him love you. Same sex. Tama? So ito ang definition ng love sa mundo ngayon. Ito ngayon yung trending na definition ng love. Ito naman yung definition ng paano namumuhay ang mundong ito. The greatest of all is self-love. Sa iyo nakasentro lahat. Sa interes mo. In the Bible, titingnan natin dito, yung poetically, ang subtitle niya is, A Love That Is Not a Love. What is that love that is not a love? 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Do not love the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. The world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. Sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan.
ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyon, dadapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Here you can see na kung saan sa definition ng salita ng Panginoon, there is a love that is not love. That is not a love that is pleasing to God. Hindi ito pag-ibig na kalugod-lugod sa Diyos. Dito makikita nyo yung shift ng, sabi rito, mula sa salitang love, and then sinabi niya rito, yung masasamang pita ng laman o yung lust. Okay? Do not love the world, nor the things of the world. When we say, at pag sinasabi dito sa context nito, yung mundo, or huwag mong ibigin ang sanlibutan. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang sanlibutan dito? Hindi nito sinasabi na hindi natin i-appreciate o mahalin, i-appreciate yung nilikha ng Diyos. Nakamuhian natin yung nilikha ng Diyos. Hindi yun ang ibig sabihin dito. Ang sinasabi niya rito, yung ways of the world, itong pag-uugali, yung character o yung sistema ng mundong ito. Hindi yung hangin, hindi yung ulan, hindi yung anumang bagay na nilikha ng Diyos. Sapagkat nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, sabi ng Panginoon sa Genesis, and it was good. And God gives us all things sa mga nilikha niya for us to enjoy. In the book of Matthew, sabi rin ng Panginoon, He gives rain and sunshine even to those who hate Him. So ano ang sinasabi ng Panginoon dito na do not love the world, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang pag-ibig na yan, hindi yan yung pag-ibig na nakakalugod sa Diyos. Bagkus, ang ibig sabihin yan, ang pag-ibig yan ay na huwag niyong gawin ay ang mga masasamang nasa ng sanlibutang ito. God is the Creator, at ang greatest commandment niya ay, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Dahil siya ang Creator at siya ang Lord, siya lang ang He deserves, parang ganun, ang nagmamay-ari sa ating pag-ibig. Amen? So dito, no? Sometimes, when we say do not love the world nor the things of the world, yung ibang theologians, ang ibig nilang sabihin dito kuminsan ay yung tinatawag na worldliness sa English. O sa Tagalog, yung pagiging makamundo. Ano ba ang worldliness o ano yung pagiging makamundo? Ito ba ay patungkol sa huwag kang nagdadamit ng mamahalin? Ito ba ay patungkol sa huwag kang kumain ng masarap? Hindi po. Ito ba yung patungkol isa doon sa huwag kang umattend ng birthday party? Ano ba ang ibig sabihin ng worldliness o hindi o pagiging makamundo?
Uulitin ko, ang pagiging makamundo ay yung paano yung behavior morally ng mundo. Sapagkat ang karakter ng mundo at ang behavior ng mundo morally ay yung tinatawag na ungodliness. Yung wala ang presensya ng Diyos, walang relasyon sa Diyos ang lahat ng ginagawa nila sa mundong ito, namumuhay sila. Masarap para sa kanila ang mamuhay sa kasalanan. Yung ibig sabihin, wala ang salita ng Diyos, wala ang paghahari ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa lahat ng kanilang ginagawa, wala yung paghahari o yung gobyerno ng Diyos sa kanilang mga gagawin at sa lahat ng kanilang iisipin. Maaaring gagamitin nila ang pangalan ng Diyos, pero yun ay patungkol lamang sa tinatawag na ang motibo lang nila ay self-centered, yung para lang may kasagutan sa kanilang mga hinihingi. Ginagamit nila ang Diyos na servant lang nila ang Diyos, pero hindi Diyos ang naghahari sa kanilang buhay. They have an appearance of loving God with their mouth, but their deeds, ang pamumuhay nila, ay hindi nakakalugod sa Diyos o hindi naaayon sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng worldliness o yung sistema ng mundo na sinasabi ng Diyos, ng ating Panginoon, na sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ano yung nasa sanlibutan na yan? Again, hindi na naman patungkol yan sa materyales na bagay, kung hindi ano yung principle mo nung paggamit. Ano yung morality nung paggamit mo nung mga bagay na nasa sanlibutan. Ito ba, kaya nga sabi ni St. Paul, di ba, sa Corinthians, na kung saan sabi niya, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. And how do you know that you do it for the glory of God? Kasi binabasa mo, minamahal mo yung salita ng Diyos at yung kaisipan mo sa paggamit ng lahat ng nasa sanlibutang ito ay inililinya mo sa kalooban o sa salita ng Diyos. Kaya sabi rito, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, if anyone, nasa church o wala sa church, if anyone, ano man ang posisyon niya rin, if anyone loves the world, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, walang posisyon, the love of the Father is not in him. Hindi tayo pwedeng tumakas dyan sa pag-evaluate ng salita ng Panginoon sa atin as Christians. Kung ating tatanungin sa ating sarili, paano ko malalaman ang love of God? Kaya nga yung subtitle natin dito kanina love that is not a love. How do I know? First of all, dalawa dito ang titingnan natin. The love of God, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at yung ating love sa Diyos. Amen? In the Bible, it is God who first loved us. Kaya tayo marunong magmahal. Otherwise, our love will not be a love. Kung hindi nakapattern
sa love of God. Amen? Okay. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but will have everlasting life. How do we know na ito, inabot tayo ng first, yung love of the Father, love of God? How do we know na inabot tayo ng love of God? Hindi siya lang yung bunga or katunayan, kung hindi isa sa mga major na katunayan nito na inabot tayo ng pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa atin. How do we know? Huh? Either we love the world or we hate the world. Sabi nila, and it is true, hindi ka pwede magmahal if you don't know how to hate. You cannot love God and love evil at the same time. When you love God, you hate evil. Amen? When you love evil, you don't truly love God. And when you say, mahal ako ng Diyos, malalaman mo lang yan na mahal ka ng Diyos if God, because the love of God, ay aalisin ka niya from the love of the world. Amen? Yan ang bunga ng tinatawag kuminsan na, paano mo malaman na ikaw ay born again? Karoon ka kasi yung pag-ibig lang ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng bagong kapanganakan, spiritually. And one of the fruits na gagawin niyan is that you move away doon sa mga makamundong bagay. Ano yung makamundong bagay? Yung gawa ng lumang pagkatao natin, yung language at pamumuhay ng mundo na wala sa Diyos. Amen? Matanong ko nga, alam nyo ba kung ano yung makamundo na gawa natin noon? Nung hindi pa tayo inabot ng Panginoon, di ba sabi sa Bible, dati ganito kayo, ngayon hindi na. Ano yung dati? Alam nyo yun kung paano kayo magmahal sa mundong ito noon? Pwedeng tulungan nyo ako rito sa ano natin? Ganun daw, ganun. Ano yun? Pag-inom? O paglalasing? Oh, paglalasing. Pero yung pag-inom, hindi masama. Ano pa? Mga gawa natin nun. Mga gawa ng laman, ano pa? Noon, basta ang alam ko, sarap na sarap tayo sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Lawlessness. Ito yung against doon sa, hindi naaayon sa salita ng Diyos, sa commandments ng Panginoon. Halimbawa, di ba, tuwan-tuwa ka sa pangangalun niya. O tuwan-tuwa ka sa pornography, sa marites daw. Pag lalaki, tolits. Tolits. Alam ko na, nasagot ko din yung tanong ko noon. So if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. This is the Word of God. First, yung love of God. Second, yung love natin sa Diyos na pinagmumulan ng love that is really love. Paano natin masasabi na we love the Father if at the same time we love the world? We cannot. Because the love of God, kukunin niya, i-captivate niya. Ano ba sa Tagalog i-captivate? Captivate. Aalipinin, i-capture niya, bibihagin niya ang ating puso
upang ang pag-ibig natin mawala tayo doon sa lumang pag-ibig natin. Remember, lumang pag-ibig natin at ang tayo ay mamuhay na sa tunay na pag-ibig, yung pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat tunay kasi na pag-ibig, yung umibig, ang inibig tayo ng Diyos, kaya magiging tunay din yung pag-ibig natin sa Diyos. We love because He first loved us. You want to ask yourself, how do you know that you have the love of the Father, both 1 and 2? Ito po ang panukat. If anyone loves the world, sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. For all that is in the world, ito yung worldliness, the lust of the flesh, the lust of the eyes, boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. Ito yung love ng sanlibutan. A love that is not love. Kunwari, ibibigay sa iyo. Ito yung pag-ibig talaga. Lust of the flesh. Ano yun? Masasamang pita ng laman. Lust of the eyes. Yung ang gusto mo is, it does not matter patungkol sa Diyos. It does not matter patungkol sa Diyos, basta kung ano yung masarap sa'yo. Basta wala yung control ang Diyos, no? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life. Yung pride, example, yung pride of life is, for example, sa mundong ito, ang panukat nila sa success. Ano ang success dito sa mundong ito? Wealth. Yung wealth. Yun ang minamahal mo. Wealth hindi masama. You can have as much wealth as you can. Pupwede yun sa Panginoon. Ang issue, is it governed by the love of God? Pwede kang magkaroon ng kayamanan na kung hanggang saan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang point is it ang Diyos ba ang naghahari sa iyo o doon sa wealth na yun at hindi yung gusto mo lang ay yung yun ang kaligayahan mo. Yun ang pagmamahal mo. Yung sabi nga ng Panginoon, where your treasure is, nasaan ba ang iyong kayamanan? Nandun din ang iyong puso. Where your treasure is, there your heart will be also. Lust of the flesh, lust of the eyes. Kung ano, itong lust of the flesh kasi internal ito. Kung ano yung masarap sa'yo. Doesn't matter kung nakikita ng Diyos o hindi. At hindi mo tatanungin ang Diyos patungkol doon. Katulad ng mga yung gawa sa kasalanan, ano? Lahat ito masasamang pita ng laman. Yung masatisfy yung loob mo sa namumuhay tayo sa anger, di ba? Masarap yun, yung may inggit, may galit, may sama ng loob, at saka iba pa. Hindi lang patungkol doon, kung hindi yung pagnanakaw, pagsisinungaling, lahat ng lawlessness, lahat ng pagkontra o hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Internal yun, lust of the flesh. Yung lust of the eyes, alam mo naman natin na yung mata natin matakaw. Di ba? Tinitingnan natin kung minsan di ba sa mata natin kung minsan sinusukat natin yung kalagayan ng tao. Kaya tayo naman, mamumuhay tayo, magdadamit tayo ng yung parabang nakapagbibigay lang ng ng parang pagkatao mo. Supposed to be ang pagkatao ng tao ay nasusukat kung siya ay mahal ng Diyos at siya ay nagmamahal sa Diyos. Amen? Yun lang dapat sana. Pero dito sa lust of the eyes, kaya sabi ko kanina, yung bang pagiging makamundo, huwag ka nang magsuot ng Gucci. No, it's not about that. Ang point, ano ang
motibo mo o ano yung driving desire mo nung isinuot mo yung Gucci na yun? Is it to show? Nag-uusap kami ni Mrs. nung almusal. Ayoko sana mag-almusal, pero napilitan ako mag-almusal. Kasi style ko, pagka magpiprits ako, ayoko mag-breakfast. Sabi ni Mrs., sabi ko, ano ang alam mo doon, ano ang masasabi mo tungkol sa sinabi ng salita ng Panginoon na nung time ng Panginoon is makaluma lahat ng bagay eh. Pero ako, amazed ako doon sa salita ng Panginoon. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na meron yung the pride of life, boastful pride of life. Eh noon naman, anong pangalan ng fashion noon? Wala pa naman noon ang alligator. Di ba? Noon siguro may buhaya. Di ba? You know what I mean? So bakit kaya sabi, ano kaya naman ang problema nilang brand nung araw? At bakit sinabi yung lust of the eyes, boastful pride of life? Sabi ni Mrs., hindi ba sabi ng Panginoon, ganun na rin noon na, ano yung sabi ng Panginoon, yung sa women na yung mga babae, sabi ganun ni Peter, ni Saint Peter, yung mga babae, ang tunay, sabi na niya, beauty is the godly man. The inner man, yung tunay na beauty, na adornment. Hindi yung braiding of hair, hindi yung braiding of hair and wearing of ornaments at saka yung costly na damit. So, pag Kristiyano ka ba, worldly ba yung mag-makeup? Alam niyo yung cosmetics, makamundo yun kasi ang pangalan niya Cosmos Cosmetics. Makamundo ka ba kapag nag-makeup ka? Base doon sa sinabi ni Peter na yon? Hindi po yung issue, yung makeup. Ang issue yung inner man. Kasi kung patungkol doon sa Peter, hindi ka na magme-makeup, maraming mga religious movement ngayon na hindi sila nagme-makeup dahil bawal, dahil sinabi sa epistle ni Peter. Eh di wag ka na rin magdamit. Kasi sinabi doon sa Peter, apparel. Amen? May mga makamundo na mga babae na hindi nagme-makeup. Makamundo sila dahil hindi sila nagme-makeup. Kasi ang sinusunod nila yung sarili nila, hindi yung sana. Yung babae talaga nagpapaganda yan, especially kung para kay husband lang. Amen? Pero kung yung pagpapaganda mo, yung modesty na pupunta ka sa church, pupunta ka sa okay lang yun. What matters is, naroon sana yung nangunguna na meron dala-dala mo, ay yung the inner man, the godly man, yung the man that is with the love of God, and he loves God. Amen? Okay. So sabi rito, the world is passing away and also its lust. Meron akong kinuwento sa inyo, no, di ba, na ito true story to, yung isang naging billionaire doon sa Saudi Arabia na isang American na nagtrabaho o nakadiskubre ng langis doon sa American Oil, Saudi American oil company doon sa Saudi. To cut the story short, nung tumanda na siya at talagang from technician to to billionaire. Yung kama niya, iba ang brand ng kama niya. Ang brand ng kama niya na hinigan niya is USD. Kasi ang kutsyon niya puro US dollars. Punong-puno yung kutsyon niya. yung imbis na cotton, ang tawag doon, yung bulak ang ilalagay doon, puro USD pati sa unan niya. Mamamatay na siya. Isipin mo yung ang lalaking ginto niya dito at saka dito, mamamatay na siya. Iwan ko na. Nag-iiyak. Totoo yan. Nabasa ko yung article na yun, umiiyak talaga. Di niya alam kung paano siya humawak dun sa mga ginto, sa mga perlas, sa mga The lust of the world is passing away.
Sabi ng Panginoon, kapag kinuha na kita, sabi ng Panginoon, sino ang mag-e-enjoy nung inipon mo? Amen? E di yung yung in-law ko, there's nothing wrong kung iwanan mo na inheritance. Ang point lang is, yun ba yung love? Which is truly love. Amen? Yung binibigay sa atin ng Panginoon, ang titingnan ng Panginoon kung talagang mahal natin ang Panginoon, ganito, may sinasabi ang Panginoon. Kung sino ang binigyan ng marami, mas malaki ang kanyang pananagutan. I can say na yung may kaya, yung biniles ng Panginoon, at yung stewardship niya, yung pag-manage niya, yung anong pag-manage? Pamamahala niya sa binigay sa kanya ng Panginoon, at gagamitin niya ba yun for the love of the Father or for the love of Himself? Mas malaki po ang pananagutan doon. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba meron yung widow na nagbigay sa kanya, yun na yung buong pera niya. Ibinigay niya pa sa Panginoon. I am not saying na parating na yung rapture at ibibigay niyo yung kayamanan niyo sa ICC. No, I'm not saying that. Amen? I'm not saying that. What I'm saying is because of your love for God and because of your love for Christ, kasi siya ang nagligtas sa atin. Siya ang bumili sa atin. Pag-aari na niya tayo. And so whatever, all of us, yung kabuuan natin, pati yung mga binigay niya sa atin, ay para na pag-ibig sa kanyang pag-ibig mo, sa kanya at sa kanyang gawain at saka para sa kanyang kaharian. Amen? You can have as much as you want. Pero dapat it is governed. Ang namamahala doon ay ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. The world is passing away. The love for the world will not stay. You know what it means? It means that the one who does the will of God, what's the will of God? To love God. Amen? To love God. Do it all for the glory of God. The one who does the will of God lives. Wow! Amen? Hey, yung lives forever na ito, hindi ibig sabihin yung walang hanggang panahon. Hindi lang yun ang ibig sabihin nito. Hindi yan ang primary meaning nito. Ang primary meaning nito, the one who does the will of God, you know what it means? The love of God, yung quality ng kanyang buhay, ng kanyang kaluluwa, yung quality ng kanyang pamumuhay, ang kanyang puso, yung love of God will stay there forever. Because forever you will be with the Lord and forever yung love for God is there because the love of God was there. So it will stay, yung love na yan, forever with God. That is eternal life. Eternal life does not only mean, at hindi yun ang primary meaning niya, yung kawalan ng panahon, yung walang hanggang panahon, hindi. Eternal life is yung walang hanggang pagmamahal, walang pagbabago. Amen? Parang yung nagmamahalan na mag-asawa, ang sinasabi nila, love forever. Amen? Wala nang agaw pa, wala nang makapagpapabago pa doon sa pagmamahal na yon. Imagine kung yung life mo doon at yung walang limit na time, okay? Walang limit na time yung life. Pero yung love, wala, nawawala, meron, nawawala, meron, nagbabago. Kung minsan mahinang-mahina. You know what I mean?
Oh, nakaramdam na ba kayo na dati yung mahal na mahal mo, nawalan ka na ng pagmamahal? Sa mag-asawa? Nako, delikado yan. Huwag kayong sumagot sa akin. Pero kapag yung pagmamahal mo nararamdaman mo sa kanya, at ikaw din in love ka, eternal. Eternal. Life forever. Right? There is no eternity in the love of the world. But the love of God, the love of the Father, is forever. Amen? Lalagpasan ko na to. The alluring love from the world. Yung mundo, pepeke din siya nung love na yun. The true love that comes from God. And so we are tempted most of the time. Kasi sa ating lumang pagkatao, minsan na-in love ka na doon. Meron ba kayong mga na-encounter meron ka kasing old love and then nag-apoy uli yung lumang old na pag-ibig. Totoo ba yun? Lalo na sa mga re-reunion, naririnig ko yan nagkita yung first love niya, nag-apoy uli. Ano yun? Second chance ba yun? No chance! First John chapter 4, verse 1 to 6. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Amen? Because many false prophets have gone out into the world. Tayong mga Christians, tinawag tayo out of the world. That's why we are not of the world, but we are sent into the world. Amen? We are taken out of the world. That's why we are not of the world, but we are sent into the world to become salt and light. Dito, ganun din ang gagawin ng false prophet. But they are from the world. Test every spirit, whether they are from God. Because many false prophets has gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. What are you confessing na isa? Kapag kino-confess mo yan, it's the love of God. Redemption, propitiation, atonement, yung pagtubos sa atin sa ating mga kasalanan. At ano pa ang makikita mo yun? God's righteousness revealed and also the love of God manifested. That is, if you confess that Jesus Christ has come in the flesh, is from God. Okay? And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist. At yung Antichrist na yun, kailan pa meron yun? Ito, sinulat itong epistle na to 2,000 years ago. So 2,000 years ago, sabing ganun ni John, the spirit of the Antichrist of which you have heard that is coming, and now it is already in the world. Take care. Yung Antichrist, hindi yung Antichrist na sinasabi nila yung magmamarka ng 666, tapos mamimigay ng napakaraming sardinas. Para maalipin niya yung mga tao, kukulangan niya ng isa, para hingi ka pa ng isa. 5 plus 1 equals 6. Kaya huwag kayong kumain ng 555. Isa na lang idadagdag mo, magiging 666 na yon. Hindi po yun. Now, sabi 2,000 years ago, now is already take care of the language at saka sa mga binipili na bokabularyo ng ating banal na Espiritu Santo sa Scripture. In the world.
They are already in the world. You are from God. When you are from God, you are not of the world. When you are from God, kung ikaw ay mula sa Diyos, born again, isinilang mula sa Diyos, ikaw ay hindi sumasa sanlibutan. You are not of the world. You are from God. You are not of the world. Little children, and you have overcome them. Kanina kinanta natin yung overcoming. Daily ang battle natin dito to overcome this. Ano in-overcome natin dito? Unahin ko na. The love of the world. Darkness. Yung pamumuhay sa masasamang pita ng laman. Yung disobedience to God. Lawlessness. And have overcome them. Sino yung them na yun? False prophets. They that preach the true love is to love the world. Okay? They are from the world. Therefore, they speak from the world. So yung language nila, tingnan mo. Pero, sabi nga ng Panginoon, yung si Satan, he disguises himself as an angel of light. So, i-offer niya sa iyo yung, this is love. No? I-offer niya sa iyo yung akala mo liwanag. He comes as an angel of light. Yung pala, sa likod. Di ba? Therefore, they speak from the world, and the world listens to them. Pareha sila ng language ng mundo. We are from God. He who knows God listens to us. Amen? Are you listening now? Sa salita ng Panginoon? Whom are you listening? Sa mundong ito, we are in the world at araw-araw, 24/7. To whom are you listening? From the language ng mundo o sa salita ng Diyos? Eh kung minsan, mas marami yung time mo sa Facebook, di ba? Tapos mas marami yung time mo sa games. How are you listening sa Word of God? Amen? Totoo ba na mahal mo ang Panginoon and you want to listen to Him only? We are from God. He who knows God listens to us. He who is not from God does not listen to us. Simple lang. You love the world, you hate God. You love God, you hate the world. You love God, you listen to God. You love the world, you listen to the Word. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. So this is the alluring love of the world. Alluring love from the world. Sabi pa nila dito, love knows no boundaries, no gender, culture, race, greed, or religion. Love is inclusive, expansive, limitless, infinite. Gusto nilang, sounds good. Amen? They disguise as an angel. They appear as an angel of light. Love is who we are. Ang lalim. Pag kinapa mong gano'n, mauntog ka pa, wala pa lang lalim. Di mo maintindihan, masahol pa sa malabnaw. Kaya nga, pati yung mundo, yung meaning ng mga sinasabi nila, wala sa katotohanan. Yun na lang. Love knows no gender, just like a cat's affection knows no boundaries. Kaya nga yung mga cats saka yung mga dogs yung pinagbe-birthday na malapit na ring asawain. Love. Basta mayroong love. Yan. Pinakamalaki. As long as there is love. Sounds good, right? Those who come from God, they do not listen to them. Amen? We listen to evaluate, to be smart, but we listen not to do, not to compromise. Hindi tayo makiki-compromise.
So yung mundo, magdidisguise yan na kaaya-aya, napakaganda. Kukunin ka, pagkatapos saka ka dudurugin. The thief comes to steal, to kill, to steal, and to destroy. The alluring love from the world. James chapter 4, verse 4. Sabi rito, you adulteresses, kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Yung umaayon ka sa language ng sanlibutan. Dahil sa friends, it doesn't matter kasi mas masaya ka sa friends kahit na chismis, saka tuwan-tuwa ka pa, nakangiti ka pa. Kasi yun ang kaligayahan mo, you love the world. Hindi ko sinasabi na lumayo kayo sa mga friends no, that's not what I mean. Ang sinasabi ko lang, tingnan mo yung pakikipagkaibigan mo. Nadudungisan na ba yung salita ng Panginoon o hindi? Kasi tayo ay pinadala sa sanlibutan into the world to be salt and light. Kung makikita ka na parehas pa na tayo, die! Appear! Patay. Chismis siya sa'yo, oo nga, kama naman kasi friends party mo pa. Di ba? Sa party pa naman, kaligayahan mo yung makita nila. See? Pride of life. Gusto mong i-please lang sila. Kasi ang kaligayahan mo yung pride of life. It's not God. You adulteress, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So basically, yung offer ng mundo is, sabi rito ng isang commentator, the love of the world which ultimately amounts to a love of oneself. Dito, knows no boundary. Love is who we are. The love of oneself. My will be done. Yun ang gusto. They shall be as gods, knowing or determining for themselves what is good and evil. Yun ang mundo. Without God. Without God sa mga ginagalawan nila. Pero gusto nila ang Diyos kapag may hihingin sila. At gusto nila ang Diyos maglingkod sa kanila. Pero hindi yung Diyos ang paglilingkuran. You know? So this is the love that overcomes the world. John 17:14. Ang salita ng Panginoon, I have given them your word, and the world has hated them. So yung sanlibutan, they hate the word of God. The children of God, they love the word of God. I have given them their word, and the world has hated them, because they are not of the world. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapootan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila tiga sanlibutan. Nagbago na yung passport mo. Pero hindi kasi alis go. Citizen ka na ng kingdom of God. Amen? You are no longer, hindi ka na tiga sanlibutan. Kaya kung gusto mong malaman, kung ikaw ay tiga sanlibutan o hindi, ang panukat na naman dito ay ang salita ng Diyos. Amen? Sapagkat hindi sila taga sanlibutan, gaya naman na hindi, gaya ko, sabi ng Panginoong Hesus, na hindi tiga sanlibutan. We walk as Jesus walked. Amen? John 17:16, 17, hindi sila taga sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga sanlibutan, pero nandito sila sa sanlibutan that time na sinasabi yan. Amen? Ganon din tayo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan at ang salita mo ay ang katotohanan. Yun ang mag-overcome sa mundo. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and whoever loves the Father loves the child born of Him. Nakita natin kanina, who loves the Father? Kung sino yun? Yung nagmamahal sa mundo o hindi? By this we know, verse 2,
that we love the children of God when we love God and observe His commandments. Kaya sabi ko kanina, andito tayo sa mundong ito, pero ang naghahari sa atin, ang mag-govern, ang naghahari sa atin ay ang salita ng Diyos. Yun yung mga anak ng Diyos. Yun yung mga sumasa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Kung walang pag-obey sa commandments ng Panginoon, walang pag-ibig sa Diyos. Kung ang sabi ng pag-ibig ng Diyos, ng commandments ng Diyos is love your neighbor as you love yourself. By this we know that we love the children of God when we love God and observe His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments. A love that is love. And His commandments are not burdensome. And for whatever, 1 John chapter 5, verse 4, for whatever is born of God overcomes the world. Amen? Yung temptation na yun, kung may problema ka and then titingin ka sa sanlibutan na yun ba ang kaligtasan? Yung i-offer ng sanlibutan, yun ba ang kaligayahan mo? Yun ba ang meaning ng life? Hindi ang Panginoon. That whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ano yung faith na yun? Na gift of God? Who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Because, sabi dun, no? Jesus, the Son of God, ito pa, that will overcome the world. Sabi rito, for the love of Christ, 2 Corinthians 5, verses 14 to 15, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang pumipilit sa amin. Sa English, sabi rito, the love of Christ controls us. Wow! Gusto mo ba may control sa'yo? Ako gusto ko na siya ang kumontrol kaysa ako kukontrol sa sarili ko. Mapapariwara lang ako. Hindi ko kaya. And I cannot overcome the world. Yung mundo, lalamunin kanya ng buo. Kung hindi si Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama ang sumasa iyo. Sapagkat pinasiya namin ang ganito, na kung ang isa, sa English ko na lang basahin, amen? Having concluded this, that one died for all, therefore all died, He died for all. Ito yung love of God, the love that is love. He died for all so that He died for us. At yung pagkamatay niya sa krus ng Calvary para sa ating kasalanan, merong i-accomplish yan, may gagawin yan. That they will live, will no longer live for themselves, but for Him, who died and rose again on their behalf. Hindi lamang yung kapatawaran ng ating kasalanan, kung hindi yung pagkapako niya sa krus, sabi niya, akin na ang buhay mo. Hindi ka na namumuhay para sa sanlibutan, namumuhay ka na para sa akin. Amen? But for Him, those who live will no longer live for themselves, for the love of the world, no longer for themselves, but for Him. But for Him. This is the faith that overcomes the world. It is, what is that faith? The love of Christ. Controls us. Siya yung naghahari sa atin. Amen? God bless you po.